Anong meron sa Galilee? Bakit kinakailangang bumalik doon sa madidilim na yugto ng ating buhay? Mapayapang araw ng Sabado Santo sa ating lahat. Wala pong misa ngayong umaga sa mga simbahan, maging sa online. Puspos pa ng kalungkutan at katahimikan ang kapaligiran dahil sa pagpanaw ng ating Panginoon. Ang mabuting balitang matutunghayan natin ay para sa magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay mamayang gabi. Ito ang pinakarurok ng ating pagdiriwang ng Triduong Pampaskwa, ang pagtawid o Passover mula sa kadiliman patungo sa liwanag na sumasagisag sa pagtawid ni Jesus sa kamatayan patungo sa muling pagkabuhay. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan na natin ang mga kababaihang tumungo sa libingan ni Jesus upang pahiran ng pabango ang kanyang bangkay sa ating mabuting balita. Pagkatapos ng araw ng pahinga, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Jaime at si Salome ay bumili ng mga pabango upang pumunta at pahiran si Jesus. At dumating sila sa libingan kinaumagahan ng unang araw ng Sanlinggo. Pinag-usapan nila ay, sinong magpapagulong at mag-aalis sa malaking bato sa bukana ng libingan? Ay sino nga? Sino? Ngunit pagtingin nila'y nakita nilang naigulong na ang bato, napakalaking kanyon. Kaya pumasok sila sa libingan at nakita nila ang isang binatang nakaputi na nakaupo sa kanan. At takang-taka sila. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Hindi ba't si Jesus na taga Nazaret ang ipinako sa krus ang hinahanap nyo? Binuhay siya at wala siya rito. Hayan ang lugar kung saan siya inilagay. Ngunit humayo kayo at sabihin sa mga alagad niya at pati kay Pedro na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya matatagpuan gaya ng sinabi niya sa inyo. Agad silang lumabas at tumakas mula sa libingan. Inalihan sila ng takot at sindak at wala silang sinabi kanino man. Takot na sila. Makailang beses ko na rin narinig sa mga speakers sa recollection o retreat na kapag daw nanlalamig na tayo sa ating relasyon sa Diyos at maging sa ating bokasyon, kailangang bumalik tayo sa ating Galilee. Bakit sa Galilee? Anong meron doon? Sa ating mabuting balita ngayon, narinig natin na nagpunta ang tatlong babae sa libingan ni Jesus upang pahiran ang katawan nito ng pabango. Pero laking gulat nila nang wala roon ang katawan ni Jesus. Bagkus, isang binatang nakaputi ang nakita nila na nagsabing, nabuhay siyang muli at mauna na sa Galilee. Sa Galilee niya unang tinawag ang kanyang mga alagad at sa Galilee muli niya silang kakatagpuin matapos siyang mabuhay namang muli. Kapanalig, anong ipinahihiwatag nito sa atin at sa ating buhay pananampalataya? Sa palagay ko, kung nangihina o lumalamig na ang ating relasyon sa Diyos o sa ating bokasyon, balikan natin yung unang tagpo at pagkakataon na naramdaman nating tinatawag tayo ng Panginoon. Alalahanin natin ang galak na dulot nito sa ating mga puso. Baka kasi sa dami ng ating pinagkakaabalahan, natabunan na ang galak ng masalimuot na karanasan natin sa buhay. Kahit sa mga mag-asawa, kapag nanlalamig na kayo sa isa't isa, balikan nyo rin yung unang sulyap nyo sa inyong napangasawa. Sariwain nyo yung kilig na dulot nito sa inyong puso. Anong nakita mo sa kanya na nagpatibok sa iyong puso? Nandyan pa ba? Baka natabunan lang. Reclaim it! Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po
muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.